Noong maliit pa ako ay hindi ko masyadong pinangarap ang aking kasal at pagiging isang nobya. Ang ginawa kong pantasya ay ang buhay na mayroon ako bilang isang may sapat na gulang. Ang mga lugar na bibisitahin ko at kung paano ako magiging maganda, matalino, matagumpay at mamahalin. Ang isang bagay na hindi ko naisip ay kung paano ako magiging asawa. Nakakatawa pero para sa marami sa atin, huminto ang ating mga imahinasyon sa happily ever after. Pero hindi dapat dito doon magtatapos. Ang mga pangarap natin dahil siguradong hindi matatapos ang ating buhay at ang pagpapakasal ay simula ng bagong kabanata, bagong paglalakbay, bagong kompleto sa mga bagong hamon. Kapag may humiling sa amin na pakasalan nila o ginawa namin ang pagtatanong, maaring magandang ideya na isaalang-alang kung paano mo nakikita ang iyong sarili bilang asawa ng isang tao at kung anong uri ang iyong magiging asawa ay tugma sa uri ng asawang kailangan nila. Ang pag-aasawa ay masalimuot, mapaghamong at maraming trabaho. Kapag kasal ka sa isang tao, hindi ka maaaring magpatuloy tulad ng dati. Nagbago ang mga bagay at legal ka na nakatali sa taong iyon. Ang asawa ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang bagay na nakaka-impluwensya sa iyong posisyon sa komunidad, sa iyong sambahayan at maging kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Maaari kang nasa isang pangmatagalang relasyon sa loob ng mga maraming taon at pagkatapos ay kapag nagpakasal ka, kahit na hindi mo iniisip na may nagbago, ito ay may nagbago. Iba't ibang uri ng babae ang gumagawa ng iba't ibang uri ng asawa. Kung ikaw ay isang tao may posibilidad na maging mahilig sa pakikipagsapalaran, paano ito makakaapekto kung anong uri ka ng asawa? O kung mas gusto mo mapag-isa, nangangahulugan ba yon na hindi mo gugustuhin maglaan ng oras kasama ang iyong asawa? Ang ating mga relasyon ay may posibilidad na magbago sa atin. At kahit na ang isang relasyon ay hindi magtatagal, ito ay gumagawa ng isang hindi maalis na impresyon sa ating buhay. Ikaw ay hindi ang parehong tao pagkatapos mong ikasal tulad ng dati. Narito ang uri ng asawa ka o bilang wife ayon sa iyong zodiac sign. Aries, March 21 to April 19. Ikaw ang tipo ng asawang laging gumagawa ng mga bagay-bagay, may career ka, naglalaan ka ng oras para mag-ehersisyo at kadalasan ikaw ay gumagawa ng karamihan sa mga plano sa iyong relasyon. Maging ito ay bakasyon o paglalakbay sa accountant, siguraduhin mo mag-schedule ng ilang oras kasama ang iyong asawa at ilang oras na mag-isa. Mayroon kang isang kahangahangang dami ng enerhiya, ngunit kung minsan kailangan mo lamang magpahinga at magpahinga pa. Minsan ay maaaring maging isang hamon para sa iyo ang monogamy, kaya subukan mo magpanatilihing kapanapanabik ang mga bagay sa loob ng iyong kasal. Taurus, April 20 to May 20. Ikaw ang uri ng asawang gumagawa ng komportable at magandang tahanan para sa kanyang asawa at pamilya. Madalas kang lumampas sa budget kung minsan, kaya tiyak na kailangan mo ang iyong sariling stream ng kita. Ikaw ay hindi ka panipaniwala magtitiwala at tapat sa sandaling gumawa ka, gagawin mo ito ng buong puso at kaluluwa. Gayunpaman, hindi ka nagsasagawa ng kompromiso at maaaring maging lubang matigas ang ulo. Kaya kung ang iyong asawa ay hindi sumasang-ayon sa iyo at hindi madaling sumuko ay maaaring magkaroon ng problema dahil hindi ka makaiwas sa mga bagay mula sa kanilang pananaw. Gemini, May 21 to June 20. Ikaw ang uri ng asawang laging may mga bagong interes at palaging gumagawa ng ilang bagong pagkikita-kita o klase. Madali kang magsawa at kapag nangyari iyon ay move on ka na. Hindi ka isa para manatiling hanggang sa pinakadulo kung hindi ito magpapasigla sa iyo. Maaari kang maging kasing pagbabago ng hangin. Isang sandali ay madamdamin ka para sa ilang issue at sa susunod ay laban ka dito. Nasisiyahan ka sa mahabang talakayan at pakiramdam na parang ikaw at ang iyong asawa ay nakikipag-usap sa ibang wavelength kaysa sa lahat. Cancer,
June 21 to July 22. Ikaw ang uri ng asawa na hinahangad ng mga lalaki bilang labis mong mapagmahal at natural mong iniisip muna ang mga pangangailangan ng iyong asawa. Mukhang alam mo kung ano ang kailangan ng lahat at kung paano ito ibigay para sa kanila. Kapag ang iyong asawa ay nalulungkot, inevitably mo alam kung paano pasayahin siya. Hindi mo gustong makipagsapalaran, lalo na sa iyong sarili mga damdamin, kaya sa pagkalahatan ay hindi ka gumagawa ng anumang bagay sa labas o hindi ka panipaniwala. Leo, July 23 to August 22. Ikaw ang uri ng asawa na ipagmamalaki ng sinuman. Alam mo nang eksakto kung ano ang gagawin at sasabihin sa anumang sosyal na kaganapan. Ikaw ay mainit at mapapagbigay sa lahat at lubos na mapagmahal sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Ikaw ang kumpletong pakete at ipinagmamalaki mo iyon. Minsan, nalulula ka at kapag nangyari yon, kailangan mo ng isang maikling pag-urong at pagkatapos ay bumalik ka sa pagkilos ng buhay. Virgo, August 23 to September 22. Ikaw ang tipo ng asawa na humahawak ng lahat-lahat ng problema, lahat ng issue at anumang kailangang gawin. Alam ng iyong asawa na hinahanap mo sila at umaasa sila sa iyo upang maging maayos ang lahat. Nasa iyo ang lahat ng sagot. Minsan sa mga tanong na hindi alam ng iyong pamilya na itanong. Ikaw ang may merienda para sa Little League team, ang room mother at ang leader ng carpool. Ikaw ay kailangan. Libra, September 23 to October 22. Ikaw ang masayang asawa. Kung maaari, gusto mong mabawasan ang hindi pagkakasundo. Pinakamasaya kang nakakaaliw kasama ang pamilya at mga kaibigan dahil isa kang mabait na host para sa anumang party. Gusto mo ang mga bagay na maging kaaya-aya, maayos at pala kaibigan. Maaari kang umasa sa iyong asawa upang tulungan kang gumawa ng mga pagpapasya at hindi ka masyadong nag-iisa. Ikaw ay umunlad sa pagiging bahagi ng isang mag-asawa. Scorpio, October 23 to November 21. Isa kang misis na mainitin ang ulo, masigasig kang nagmamalasakit sa mga bagay at nagsusumikap kang panatilihing kawili-wili ang mga bagay at ang iyong asawa ay nasa kanilang mga daliri. Walang sino man ang magpapabaya sa iyo at magbibigay ka ng higit pa sa posibleng makuha mo. Isa kang pwersa ng kalikasan at pinakamainam kung ang lahat ay tumabi at hahayaan kang pumalit. Sagittarius, November 22 to December 21. Ikaw yung tipo ng asawang walang takot, bukas ang isipan at nabigahani sa mga nangyayari sa mundo. Pinapanatili mo masigla at nasasabik ang iyong asawa sa mga posibilidad sa buhay. Ikaw ay isang malayang espiritu at ang iyong pagiging bukas at naguluhan tungkol sa pamumuhay ay nagpapanatili sa iyong asawa na interesado. Capricorn, December 22 to January 19. Ikaw ang uri ng asawang ginagawang mas mabuting lalaki ang kanyang asawa. Hindi ibig sabihin na hindi siya magaling sa simula, ngunit gagawin mo lang siyang magsikap na maging mas mahusay. Kahanga-hanga ka kasi. Sino ba ang hindi gugustuhin maging katulad mo o kapantay mo? Masipag ka, nakakatawa, matatag at maaasahan. Komportable kang magribang mag-alaga sa mga sambahayan at panatilihing mainit ang mga bagay sa kwarto. Aquarius, January 20 to February 18. Ikaw ang best friend type of wife. Nakikibahagi ka sa mga interes ng iyong asawa kung ang mga ito ay kawang gawa o interes sa teknolohiya. Nagsasarili ka kaya hindi ka umaasa sa kanya ng labis at pagkatapos na kayo ay magkahiwalay, muli kayong magkasama na may panibagong pakiramdam ng pagmamay-ari at pagmamahal. Pisces, February 19 to March 20. Ikaw ay isang romantikong uri ng asawa.
Mahilig kang gumawa ng mga malikhain at mapangmahal na mga bagay para sa iyong asawa. Sinisikap mong panatilihing buhay ang spark sa pagitan mo, ngunit natutuwa ka. Mayroon kang sariling paraan upang makita ang mundo na ganap na natatangi sa iyo. Marahil ay pinilit mong magsulat ng iyong sariling mga panata para sa iyong kasal at nasiyahan sa pag-aayos ng iyong unang tahanan ng magkasama. Siguraduhin mong palagi kayong may date night sa asawa mo.